Nararamdaman mo ba ang pagiging matamlay? Ang iyong balat ay tila walang buhay at ang enerhiya mo ay ubos na? Malamang narinig mo na ang payo. Panahon na para linisin ang katawan mula sa mga slag at toxins. Logical pakinggan, di ba? Ngayon, sisirain natin ang mundo ng detox smoothies, magic teas, at mga espesyal na diet. Aalamin natin kung ano ang totoo dito at kung ano naman ay isa lang henyong marketing na nakabatay sa ating mga takot. Pangako, pagkatapos ng video na ito, iba na ang pananaw mo sa sarili mong katawan. Kaya naman, saan nga ba nagmula ang ideya ng pagkakaroon ng slag sa katawan? Ang konsepto ng paglilinis ng katawan ay kasing tanda na ng mundo at nag-ugat sa mga sinaunang aral tungkol sa balanse ng likido sa katawan. Ngunit ang kasalukuyang popularidad ng detox ay isang medyo bagong phenomenon. Kinuha ng mga marketer ang pseudo-scientificong termino na slag at ginawa itong universal na kaaway na kailangan nating labanan. At masasabi nating nagtagumpay sila ng husto dito. Tara, simulan natin sa pinakamahalagang salita sa buong kwentong ito. Slag. Madalas nating naririnig ang salitang ito. Paglilinis ng slag or maraming slag sa katawan. Pakinggan itong napakasyentipiko at medyo nakakatakot pa nga, di ba? Agad nating naiisip na may madilim at malagkit na dumi na naiipon sa ating katawan. Parang kalawang sa makina ng sasakyan o uling sa tsimeneya. At kung hindi ito lilinisin, siguradong magkakaroon ng problema. Pero huminto muna tayo sandali at magtanong ng simple. Ano nga ba talaga ito? At saan galing ang salitang ito? Dito tayo sasalubungin ng unang sorpresa. Ang salitang slag ay dumating sa mundo ng dietetics direkta mula sa metalurhiya. Oo, tama ang narinig mo. Sa industriya, ang slag ay ang mga dumi na natitira pagkatapos ng pagtunaw ng metal. At may isang henyong marketer ang nagpasya na ito ay isang mahusay na metapora. Ang ating katawan ay parang isang biopugon. Ang pagkain ay fuel at lahat ng hindi kailangan ay ang mga slag na kailangan daw agad alisin. Pakinggan man itong kapanipaniwala, may isang maliit na problema. Kung bubuksan mo ang anumang seryosong aklat sa medisina tungkol sa physiology, biochemistry, or toxicology, hindi mo mahahanap ang ganoong konsepto. Walang kwalipikadong doktor ang magbibigay sa iyo ng diagnosis na maraming slag sa katawan. Dahil ito ay isang terminong walang batayang siyentipiko at gawa-gawa lamang. Ang ating katawan ay may mga tiyak na produkto ng metabolismo, urea, creatinine, bilirubin. Bawat isa sa kanila ay may pangalan at malinaw na paraan ng paglabas sa katawan. Ang slag naman ay isang maginhawang panakot lamang na pwedeng isakop sa lahat ng bagay, mula sa pagkapagod hanggang sa masamang pakiramdam. Sige, yung usapin tungkol sa slag or dumi sa katawan, nilinaw na natin, isa lang yan sa magagandang imbento ng marketing. Pero paano naman ang mga toxin? Isa itong siyentipikong termino at medyo mas komplikado ang sitwasyon dito. Kasi may dalawang magkaibang pag-unawa sa salitang ito. Sa isang banda, mayroong mga toxin sa medikal na kahulugan. Ito ay mga lason. Halimbawa, kamandag ng ahas, botulinum toxin, yung mismong ginagamit sa botox, o mga asin ng mabibigat na metal tulad ng tingga at merkuryo. Ang mga ito ay tiyak at mapanganib na sangkap. Ang pagkalason dito ay isang emergency na sitwasyon na nangangailangan ng agarang tulong ng doktor, hindi lang basta isang kursong smoothie. Sa kabilang banda naman, mayroong mga toxin na sinasabi ng industriya ng detox. At dito na nagiging mas interesante ang lahat. Subukan mong tanungin ang nagbebenta ng ganyang produkto. Anong klasing toxin ba yan? Ano ang pangalan nito? Ano ang chemical formula nito?
Sa sagot, malamang na puro pangkalahatang pahayag lang ang maririnig mo tungkol sa masasamang sangkap mula sa masamang kapaligiran at hindi magandang kalidad ng pagkain. Nakikita nyo ba ang gimmick? Kinuha ng mga marketer ang tunay at nakakatakot na salitang toxin at ikinabit ito sa isang bagay na malabo at hindi tiyak. Gumawa sila ng kaaway na hindi nakikita o nasusukat, ngunit kailangang labanan ng buong tapang, syempre, gamit ang kanilang produkto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sintomas. Dahil dito nga nakasentro ang buong diskarte sa pagbebenta ng detox. Sa mga patalastas, paulit-ulit nilang itatanong, pagod ka ba? Nawala ba ang dating kinang ng iyong balat? Madalas ka bang kabagan? At kung tumango ka, agad kang didiagnosin. Ang katawan mo raw ay punong-puno na ng toxins at oras na para maglinis. Ang dali lang, ano? Kukunin nila ang mga pinakakaraniwang reklamo na nararanasan ng halos bawat residente sa syudad at idedeklara nilang sintomas ito ng isang gawa-gawang problema. Dito nga nakatago ang pangunahing panlilinlang. Pagod? Natural lang yan. Baka hindi ka nakatulog ng maayos, subsob ka sa trabaho, o kaya'y na-stress ka lang. Problema sa balat? Siguro dahil yan sa hormones, maling produkto sa balat, o di kaya'y sa kinakain mo, kulang sa healthy fats, pero punong-puno ng asukal. Hirap sa panunaw? Pwedeng sanhi yan ng stress, kakulangan ng fiber sa diet mo, o kaya'y food intolerance na hindi mo pa nalalaman. Naiintindihan mo ba? Ang tawagin ng lahat ng ito na sintomas ng toxins ay parang sinasabi na ang ubo, sipon at lagnat ay senyalis lang ng masamang hangin. Imbis na hanapin ang tunay na ugat ng problema, inaalok ka ng universal ngunit ganap na walang saysay na solusyon. At ang pinakadelikado dito, sa sobrang focus mo sa paglaban sa mga gawa-gawang toxins, maaari mong palagpasin ang isang tunay na sakit na nangangailangan ng agarang atensyon ng doktor. Ngayon, dumako tayo sa pinakakapana-panabik, ang mga pamamaraan ng detox o paglilinis. At syempre pa, nangunguna sa listahan ang mga detox juice at smoothie. Sa paningin, napakaganda tignan. Makukulay at kaakit-akit na inumin gawa sa prutas at gulay na nangangako ng gaan ng pakiramdam, dagdag enerhiya at kumikinang na balat. Napakasimple lang ng konsepto. Sa loob ng ilang araw o hanggang isang linggo pa nga, papalitan mo ang lahat ng normal mong pagkain ng mga likidong cocktail na ito. Parang napakabuti sa kalusugan, di ba? Pero tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Una, kapag gumagawa ka ng juice, itinatapon mo ang pinakamahalaga sa mga prutas at gulay, ang fiber. At itong fiber na ito ang mahalaga sa ating bituka para sa maayos na paggana at para pakainin ang mga good bacteria. Pangalawa, nakakakuha ka ng napakalaking dosis ng fructose or asukal. Ang isang baso ng orange juice ay maaaring maglaman ng asukal na kasing dami o higit pa sa isang baso ng cola. Ang sugar bomb na ito ay nagdudulot ng matinding pagtaas ng insulin na sinusundan naman ng biglaang pagbaba na nagreresulta sa paghina ng katawan at panibagong paggutom. Oo, maaaring pumayat ka ng ilang kilo sa mga araw na iyon. Pero hindi taba ang mawawala sa iyo, kundi karamihan ay tubig at laman lang ng bituka. Ang katawan mo na nawawala ng protina at fats ay nasa ilalim ng stress. At sa sandaling bumalik ka sa normal mong pagkain, babalik din ang nawalang timbang mo. Madalas ay may kasama pang dagdag. Sa madaling salita, ang juice detox ay hindi paglilinis, kundi isang napakamahal at hindi balanse na paraan ng pagpapagutom. Ang susunod nating pag-uusapan sa listahang ito ay ang tinatawag na pampalinis na tsaa at iba't ibang detox supplement na nasa kapsula. Ang advertisement ng mga ito ay nangangako ng banayad
at natural na paglilinis ng katawan mula sa toxins. Umiinom ka lang ng isang tasa ng herbal tea o kaya'y umiinom ng 2 kapsula bawat araw at di umano'y kusang inilalabas ng katawan mo ang lahat ng di kailangan. Parang ang dali at sarap gawin, di tulad ng paghihirap sa juicer. Pero silipin nga natin ang laman ng mga magic na produktong ito. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng magagarang pangalan tulad ng Alpine Herbs o sikreto ng mga mongheng Tibetan? Sa karamihan ng kaso, makikita natin ang napakasimpleng sangkap, mga halamang gamot na may matinding pampaihi at pampadumi. Kadalasan, ito ay senna, kaskara sagrada, ugat ng rhubarb or horsetail. Ang buong epekto ng paglilinis na ito, nangangahulugan lang yan na mas madalas kang dadalaw sa banyo. Nawawalan ka lang ng maraming likido, kaya mabilis mong mararamdaman ang paggaan ng pakiramdam at pagbaba ng timbang sa timbangan. Ngunit wala itong kinalaman sa pagtanggal ng mga sinasabing toxins mula sa mga selula ng katawan mo. Ito ay dehydration lang at iritasyon sa bituka. Ang matagalang paggamit ng mga tsaa o supplement na ito ay maaaring humantong sa pagkagulo ng balanse ng tubig at electrolytes sa katawan. Pagkawala ng mahahalagang microelements tulad ng potassium at maging sa pagbuo ng tinatawag na tamad na bituka na hindi nagagana ng maayos kung walang pampasigla. Kaya ang paglilinis na ito ay tila isang kadudadudang solusyon na may kaakibat na hindi magagandang epekto. Sige, dumako na tayo sa sunod sa listahan ng mga popular na pamamaraan, ang pag-aayuno at mga mahigpit na dieta. Ito yata ang pinakamatindi o pinakaradikal na paraan ng paglilinis ng katawan. Sabi ng mga taga-suporta nito, ito raw ang pinakamainam na paraan para bigyan ng bakasyon ang digestive system para mag-restart ang katawan at masunog ang lahat ng naipong masasamang bagay. Napakagandang pakinggan, di ba? Parang ang lakas at determinado. Pero ano nga ba ang tunay na iniisip ng ating katawan tungkol dito? Ang tingin niya ay dumating na ang taggutom at panahon na para iligtas ang sarili. Para sa kanya, hindi ito isang uso o trend, kundi isang alarma, isang sinyalis para sa pagpapatuloy ng buhay. Imbis na pahinga na ipinangako, ang katawan ay pinapagana ang emergency mode ng pagtitipid. Una, bumabagal ang metabolismo. Sinusubukan ng katawan na gumamit ng pinakakaunting enerhiya hanggat maaari dahil hindi nito alam kung kailan ulit ito kakain. Ikalawa, para makakuha ng glucose na kailangan ng utak, sinisimulan nitong sirain hindi lang ang taba, kundi pati na rin ang sarili nitong mga kalamnan. Oo, sa panahon ng pag-aayuno, nawawalan ka ng mahalagang muscle mass na napakahirap buuin muli. At pagkatapos ng ganyang paglilinis, ang iyong katawan ay biglang magsisimulang mag-imbak ng reserba ng may dobleng lakas sa takot na muling magutom. At ang unang-una nitong iipunin ay taba. Kaya naman madalas, pagkatapos ng mahigpit na dieta, bumabalik ang timbang at minsan pa nga ay may dagdag pa. Hindi ito restart or reboot, kundi tunay na stress na nagpapagulo sa sistema ng iyong katawan. Kaya, nasa iyo na ang desisyon. Ang tradisyonal na kahoy, ang praktikal na galvanized steel, o ang walang hanggang tibay ng aluminum. Pero, paano naman ang tungkol sa mga pinakaradikal na paraan? Yung mga nangangakong magbibigay ng malalim at agarang paglilinis. Ang tinutukoy ko ay ang hydrocolonotherapy. Isang pamamaraan kung saan, sa pamamagitan ng tumbong, 10-10 litro ng tubig ang ipinapasok sa kolon o malaking bituka. Ang mga taga-suporta nito ay nagsasabing sa ganitong paraan, mahuhugasan daw ang matagal ng matigas na dumi o fecal stones at nakaimbak na toxins
na kumapit na raw sa dingding ng bituka. Isang nakakatakot na larawan ang iginuguhit at ang solusyon ay diretsahan. Hugasan daw ang lahat ng lubusan. Ngunit dito, muling pumapasok ang agham. Una, walang anumang matagal ng matigas na dumi o fecal stones na matatagpuan sa isang malusog na tao. Ang panloob na pader ng bituka ay patuloy na nagre-renew, kaya walang anumang makakakapit dito ng matagalan. Ang nakakatakot na kwentong ito ay isa lamang kathang-isip, ginawa para maibenta ang mamahaling pamamaraang ito. Pangalawa, at ito ang mas mahalaga, ang ganitong klase ng matinding intervention ay lubhang mapanganib. Ang ating bituka ay hindi lang basta isang tubo. Ito ay isang napakakomplikadong ecosystem kung saan naninirahan ang trilyon-trilyong kapaki-pakinabang na bakterya. Tinutulungan tayo ng mga ito na magtunaw ng pagkain, gumawa ng bitamina, at protektahan tayo laban sa mga mikrobyo. Ang hydrocolonotherapy naman ay parang isang tsunami para sa ecosystem na ito. Hinihugas nito pareho ang masama at ang pinakamahalaga, ang mabubuting bakterya na sumisira sa kanilang pinong balanse. Ito ay maaaring magdulot ng dysbacteriosis, pagkagulo ng balanse ng bakterya sa bituka, pamamaga ng tiyan, problema sa pagdumi, at paghina ng resistensya. Hindi pa kasama rito ang panganib na masira ang pader ng bituka. Ang mga doktor ay nagkakaisa. Ang benepisyo ng pamamaraang ito ay hindi na patunayan, ngunit ang pinsala ay totoo. Mahalagang pumili ng dekalidad na polycarbonate na may UV protection sa magkabilang panig at tamang kapal. Ang murang, manipis na polycarbonate na walang proteksyon ay maninilaw at magiging marupok sa loob lamang ng ilang season. Kaya naman, sa pagpili ng polycarbonate, iisa lang ang patakaran. Huwag magtipid ng sobra. Sige, naipaliwanag na natin kung bakit hindi nga ganoon kaepektibo ang mga popular na paraan. Pero, ano nga ba ang sinasabi ng siyensya tungkol dito? Wala ba talagang depensa ang ating katawan sa mga mapanganib na sangkap? At dito, napapasok ang pinakakagulat-gulat at pinakainteresanteng bahagi. Ang totoo, mayroon na tayong pinakasopistikado, pinakamalakas, at pinakaepektibong sistema ng detoxification sa buong mundo. Gumagana ito, 24 oras sa isang araw, 7 araw, sa isang linggo. Walang pahinga, kahit holiday. At ang bida sa sistemang ito ay walang iba, kundi ang ating atay. Isipin ang ating atay bilang isang napakamodernong planta ng kemikal. Ito ang ating pangunahing panala. Ang lahat ng dugo mula sa ating bituka, kasama ang lahat ng ating kinain at ininom, ay unang dumadaan dito. Nakikilala ng atay ang libu-libong iba't ibang kemikal na compound. Ginagawa nitong enerhiya at panustos sa pagbuo ng mga selula ang mga sustansya. At lahat ng sa tingin nito ay potensyal na nakakapinsala o sadyang hindi na kailangan, mula sa alak at gamot hanggang sa mga produkto ng metabolismo, ay pinoproseso nito. Sa tulong ng mga espesyal na enzyme, ginagawa ng atay ang mga toxin na natutunaw sa taba, fat soluble, para maging natutunaw sa tubig, water soluble. Para saan? Para madali silang mailabas mula sa katawan. Ang prosesong ito ay tinatawag na biotransformation. Sa madaling salita, parang inilalagay ng atay ang lahat ng basura sa mga convenient na lalagyan para madali itong makolekta at mailabas ng mga basurero ng katawan. At ang sistemang ito ay napakatalino at napakaepektibo na walang anumang detox smoothie o tsaa ang makakapantay sa galing nito. Welche Methode Sie auch wählen, denken Sie daran. Ein Heizsystem ist Ihre Versicherung gegen die Launen des Wetters. Kung ang atay ang ating pabrika ng kemikal, ang mga bato naman ang modernong istasyon ng paglilinis ng dumi. Dito ipinapadala ng atay ang lahat ng lalagyan ng basura
na maingat nitong inimpake at talagang nakakamangha ang trabaho ng mga bato. Isipin nyo lang, sa loob ng isang araw, humigit kumulang 200 litro ng dugo ang dumadaan sa kanila. Katumbas ito ng isang buong bariles. Sa loob ng bawat bato ay may milyon-milyong maliliit na pansala na tinatawag na nephrons. Walang humpay silang nagsasala ng dugo. Lahat ng kapakipakinabang, protina, glucose, bitamina, maingat nilang ibinabalik sa daluyan ng dugo. At lahat ng hindi kailangan, ang urea, sobrang asin, at mga lason na natutunaw sa tubig na inihanda ng atay, ipinapadala nila sa pantog. Dito nabubuo ang ihi. Ito ay isang napakasalimuot at tumpak na proseso. Ang mga bato ay hindi lang basta nagsasala. Pinapanatili nila ang tamang balanse ng likido at electrolytes sa katawan, nire-regulate ang presyo ng dugo, at nakikilahok pa sa paggawa ng red blood cells. At para gumana ng maayos ang napakakomplikadong sistemang ito, hindi nito kailangan ang anumang panlinis na pinaglagaan o inumin. Ang kailangan lang nito ay isang bagay, ang pinakasimple. Sapat na dami ng malinis na tubig. Ang tubig mismo ang pinakamabisang paraan para suportahan ang kalusugan ng bato at epektibong mailabas ang mga dumi. Pero ang atay at bato, hindi lang sila ang nagtatrabaho. Sa ating team na tagapaglinis ng katawan, may iba pang mahahalagang miyembro at isa sa kanila ang ating mga baga. Bihira natin silang maisip sa konteksto ng detoxification, pero malaking pagkakamali yun. Dahil sa bawat segundo, sa bawat pagbuga ng hangin, inilalabas nila ang dumi sa ating katawan. Ang pangunahing dumi na inilalabas ng baga ay ang carbon dioxide. Ito ang dulong produkto ng cellular respiration, ang proseso kung saan kumukuha ng enerhiya ang ating mga selula. Kung maipon ang carbon dioxide sa dugo, gagawin nitong masyadong acidic ang dugo, na lubhang delikado at nakamamatay. Pero napakagaling ng ating respiratory system sa pagresolba ng problemang ito. Dadalhin ng dugo ang carbon dioxide sa baga at ibubuga lang natin ito palabas. Bukod pa rito, sa bawat pagbuga natin ng hangin, inilalabas din natin ang iba pang volatile compounds. Halimbawa, ang mga produkto ng pagtunaw ng alkohol. Kaya naman pagkatapos ng isang party, maaaring amoy alak ang isang tao dahil aktibong nagtatrabaho ang baga sa pag-alis ng acetaldehyde. Kaya sa bawat paglanghap mo ng sariwang hangin at pagbuga nito, nakikilahok ka sa natural at napakahalagang proseso ng detoxification. At ang pinakamahusay na tulong para sa iyong baga ay hindi ang pag-inom ng mga kahina-hinalang gamot o mikstura, kundi ang regular na paglabas sa sariwang hangin at pagtigil sa paninigarilyo. At panghuli, huwag nating kalimutan ang ating mga tagapagtanggol sa unahan, ang ating balat at bituka. Nagsisilbi silang mahalagang depensa, pinipigilan ang maraming nakakapinsalang sangkap na makapasok sa loob ng ating katawan. Ang balat ang ating pinakamalaking organ. Ito ay parang isang matibay na baluti na nagtatanggol sa atin laban sa bakterya, virus, at toxins mula sa kapaligiran. Sa pamamagitan naman ng pawis, nilalabas ng balat ang kaunting urea at iba pang produkto ng metabolismo. Hindi ito ang pangunahing paraan ng detox, ngunit mayroon din itong mahalagang kontribusyon. Kaya naman, ang regular na pagligo at pagbisita sa sauna ay talagang nakakatulong para maging malinis at malusog ang balat. Samantala, ang bituka naman ay isang buong universo sa sarili nito. Ang lining ng bituka nito ay isang matalinong filter na nagdedesisyon kung ano ang susipsipin sa dugo at kung ano ang dapat ilabas. Ang malusog na microflora sa bituka ay nakakatulong upang i-neutralize ang ilang mapanganib na compounds
at mag-synthesize ng mga kapaki-pakinabang na sustansya. At syempre, sa pamamagitan ng bituka, ang ating katawan ay nagtatapon ng mga hindi natunaw na tira ng pagkain at mga dumi na ipinadala ng atay doon kasama ng apdo. Ang regular na pagdumi ay isang mahalagang bahagi ng natural na paglilinis ng katawan. At para rito, hindi kailangan ng enema o pampurga na tsaa, kundi ang fiber mula sa gulay, prutas, at whole grains. Sige, ngayong alam na natin kung paano gumagana ang natural nating sistema ng paglilinis, balik tayo sa mga detox product at magtanong tayo ng simple. May kakayahan nga ba ang isang bote ng In Vogue na green smoothie o juice na mapabuti ang function ng ating atay? Ang mga taga-industriya ng detox ay nagsasabing ang kanilang produkto ay nagpapasigla, nagpapahinga at nagpapalusog daw sa atay. Pero ang pahayag na yan ay hindi tumatatayo sa harap ng anumang kritisismo. Una, gaya ng nabanggit na natin, ang mga juice at smoothie ay naglalaman ng napakalaking dami ng asukal, lalo na fructose. At ang atay mismo ang nagpoproseso ng fructose. Kapag masyadong marami ang fructose, ginagawa itong taba ng atay na maaaring magdulot ng non-alcoholic fatty liver disease. Kaya naman, sa halip na pahinga na ipinapangako nila, kabaliktaran ang nangyayari. Binibigyan mo ang iyong atay ng karagdagang at hindi naman kapaki-pakinabang na trabaho. Pangalawa, para normal na gumana ang enzyme systems ng atay, kailangan nito ng amino acids na nakukuha natin mula sa protina at pati na rin ng ilang partikular na bitamina at mineral. Sa matamis na juice na walang fiber at protina, ang mga sangkap na ito ay wala o nasa hindi sapat at balansing dami. Kaya naman, sa kabalintunaan, ang pinakamahusay na detox diet para sa atay ay hindi juice, kundi isang balansing pagkain na may sapat na protina, gulay, at healthy fats. Paano naman ang mga bato? Kaya ba itong i-reboot o i-reset ng pag-aayuno? Sa unang tingin, tila matibay ang lohika. Mas kaunti ang kinakain, mas kaunti ang dumi sa katawan, kaya parang gagaan ang trabaho ng mga bato. Ngunit dito, kabaligtaran ang nangyayari. Ang ating sistema ng paglilinis sa katawan ay hindi tulad ng isang computer na pwedeng patayin at buksan ulit para mag-reboot. Ito ay isang buhay, patuloy na gumaganang mekanismo. Kapag nag-aayuno ka, para makakuha ng enerhiya ang katawan, sisimulan nitong tunawin hindi lang ang taba, kundi pati na rin ang kalamnan. Sa pagkatunaw ng mga protina, nabubuo ang maraming ketone bodies at urea. At sino sa tingin mo ang magtatanggal ng lahat ng ito? Tama, ang mga bato. Ang trabaho nila ay hindi nababawasan. Sa katunayan, mas lalo pa itong bumibigat. Kailangan nilang magtrabaho ng todo para salain at ilabas ang mga waste products na ito. Higit pa rito, sa panahon ng mahigpit na dieta o pag-aayuno, madalas ay kulang sa tubig ang iniinom ng mga tao na nagre-resulta sa dehydration. Lumalapot ang dugo, kaya mas lalo pang nahihirapan ang mga bato na salain ito. Maaari rin itong madagdagan ang peligro ng pagbuo ng bato sa kidney. Kaya ang ideya na ay reboot ang mga bato sa pamamagitan ng pag-aayuno ay halos kapareho lang ng pagsubok na linisin ang makina ng sasakyan. Paandarin mo ng todo sa pinakamataas na bilis pero walang langis. Siguradong magiging malala ang kalalabasan. Okay? Ano ba talaga ang nangyayari kapag sinubukan mong linisin ang bituka mo gamit ang mga agresibong pamamaraan tulad ng mga laxative tea or hydrocolonotherapy? Napag-usapan na natin ito dati, pero palalimin pa natin ang pagtalakay. Ang ideya na mayroong namuong dumi o deposito sa bituka na kailangang hugasan o alisin ay isa sa pinakamatatag at pinakamapanganib na maling paniniwala. Isipin mo ang bituka mo
Bilang isang namumukadkad na hardin, yan ang microflora mo. Dito nakatira ang bilyon-bilyong beneficial bacteria na nasa isang marupok na balanse. Pinoprotektahan ka nila laban sa masasamang mikrobyo, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at may impluensya pa nga sa iyong kalooban. Ngayon, isipin mong nagpasya kang linisin ang harding ito gamit ang isang malakas na agos ng tubig tulad ng hose ng bumbero o mga pamatay damo. Yan mismo ang ginagawa ng mga agresibong paglilinis na yan. Hindi lang nila basta inilalabas ang laman ng bituka, sinisira at inaanod din nila ang lahat ng iyong beneficial microflora. Nagdudulot ito ng dysbiosis kung saan nagugulo ang balanse ng mikrobyo sa bituka. Naaapektuhan ang iyong panunaw, nagiging sanhi ito ng paglobo ng tiyan, bloating, at iba pang hindi komportabling pakiramdam. At dahil hindi kailanman nawawala ng laman ang isang lugar, ang mga patay na good bacteria ay maaaring palitan ng mga nakakapinsalang mikrobyo. Dagdag pa rito, ang patuloy na paggamit ng mga laxative ay magdudulot ng pagiging tamad ng iyong bituka. Hindi na ito matututong gumana ng mag-isa. Ang pakikialam sa masalimuot at maayos na sistemang ito ay talagang masamang ideya na magbibigay lang ng mas maraming pinsala kaysa pakinabang. Pero teka, baka sabihin ninyo, may kilala akong nag-detox at totoo nga, gumaan ang pakiramdam nila. Naging magaan ang kanilang pakiramdam. Nagkaroon sila ng dagdag na enerhiya at gumanda pa ang kutis. Paano nangyari yan kung panlilin lang pala ang lahat? At isa yan sa napakakatwirang katanungan. May ilang paliwanag sa pinumenong ito at wala ni isa sa mga ito ang may kinalaman sa pagtatanggal ng di umano'y toxins o dumi sa katawan. Ang una at pinakamahalagang paliwanag ay ang placebo effect. Kapag ang isang tao ay gumugol ng pera, oras at lakas para sa isang proseso at buong pusong naniniwala na ito ay makakatulong, talagang gumaganda ang kanyang pakiramdam. Napakalaki ng kapangyarihan ng suhestyon sa sarili. Kung umaasa kang gagaan ang iyong pakiramdam at magkakaroon ka ng dagdag na enerhiya, ang utak mo mismo ang maghahanap ng kumpirmasyon dito. Mapapansin mo ang kahit pinakamaliit na positibong pagbabago habang binabaliwala naman ang mga negatibong epekto tulad ng patuloy na gutom. Bukod pa rito, ang mismong ritual ng pag-aalaga sa sarili, ang pagbili ng magagandang bote, paghahanda ng mga espesyal na inumin at pagsunod sa isang plano ay nagbibigay ng malakas na psikolohikal na epekto. Pakiramdam mo ay may ginagawa kang tama at kapakipakinabang para sa iyong katawan. Nabawasan nito ang pagkabalisa at nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol sa iyong buhay. At ang pakiramdam na ito mismo ay makakapagpabuti ng husto sa iyong kagalingan kahit pa walang anumang kapakipakinabang na nagaganap sa pisikal na antas. Vorausschauend über den Schutz nachzudenken, ist weitaus einfacher und kostengünstiger, als später einen totalen chemischen Krieg um die Ernte zu führen. Pangalawa, at isa pang mahalagang paliwanag sa milagrosong epekto ng detox ay nasa mismong harapan natin. Pagmasdan natin kung ano nga ba ang madalas mangyari kapag mayroong sumasailalim sa detox program. Hindi na siya kumakain ng fast food, matataba at pritong pagkain. Iniiwasan niya ang matatamis, tinapay at soft drinks. At napaka-importante nito, tuluyan niyang iniiwasan ng alak. Ano nga ba ang nangyayari? Sa loob ng 1 o 2 linggo, naglilipat ang tao sa isang napakababang calorie na dieta na puro gulay at prutas. Kasabay nito, itinitigil din niya ang pagkain ng mga pagkaing talagang nagpapabigat sa kanyang digestive system at atay. Siyempre, pagkatapos nito, makakaramdam siya ng gaan. Pero hindi ito dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng celery juice.
Ang dahilan ay tumigil lang siya sa pagkain ng hindi masustansyang pagkain. Masarap ang pakiramdam ng sinumang pansamantalang iiwas sa burger, cake at alak kapalit ng salad at tubig. Isa itong natural na resulta ng paglipat lang sa mas malusog na pagkain. Ang industriya ng detox ay sinasakop lang ang halatang epektong ito at ipinipinta na ito'y dahil sa bisa ng kanilang mga produkto. Pero makakamit mo ang parehong resulta o mas maganda pa nga sa pamamagitan lang ng pagbabago ng iyong dieta nang hindi gumagamit ng mahal at kadudadudang programa. Anfangen können Sie klein mit einem guten Thermometer und einem Bewässerungstimer. Und dann, je nach Ihren Bedürfnissen, lässt sich Ihr Gewächshaus Schritt für Schritt in eine wahre, autonome Oase verwandeln. Napag-alaman na natin na ang benepisyo ng detox programs ay kaduda-duda at ito'y kadalasang dahil lang sa psikolohikal na epekto at pansamantalang pag-iwas sa masasamang pagkain. Pero, mayroon ba itong tunay na masamang epekto? Sa kasamaang palad, oo. At ang mga panganib nito ay hindi basta-basta. Una sa lahat, gaya ng nabanggit na karamihan sa mga cleansing na tsaa at supplement ay may malakas na epektong pampaihi at pampadumi. Direkta itong nagdudulot ng dehydration at kawalan ng balanse sa electrolytes tulad ng potassium, sodium at magnesium. Ang mga electrolyte na ito ay napakahalaga para sa wastong paggana ng puso at nervous system. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng muscle cramps, panghihina, arrhythmia at sa malalang kaso, maaaring humantong sa napakadelikadong kondisyon. Pangalawa, ang mahigpit na low-calorie na juice diet ay nagkakait sa katawan ng mga mahahalagang sustansya tulad ng protina, healthy fats, ilang bitamina at mineral. Maaari itong magresulta sa pagkawala ng muscle mass, pagkasira ng buhok at balat na kabaliktaran ng ipinapangako, at paghina ng immune system. Hindi sapat na nakakakuha ang katawan mo ng mga building blocks para sa maayos na paggana. At ang matagal na pagsunod sa ganitong uri ng diet ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa metabolismo na magpapabagal dito sa loob ng mahabang panahon. Kung gayon, ibig sabihin ba ay wala na tayong gagawin? Upo na lang at umasa na kakayanin ng ating katawan ng lahat? Hindi yan. Ang pagtulong sa natural na sistema ng detox ng katawan ay posible at kailangan. Pero ang tulong na ito ay malayo sa ipinapakita ng mga patalastas. Hindi ito tungkol sa panandaliang paglilinis, kundi sa pang-araw-araw at regular na suporta. Isipin ninyo na ang sistema ng paglilinis ng inyong katawan ay parang isang team ng mga profesional. Ang atay, bato, baga at bituka. Para gumana sila ng epektibo, hindi nila kailangan ng mga pilit na detox na parang milagrosong panggising. Ang kailangan nila ay magandang kondisyon sa trabaho at dekalidad ng mga resources. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ibig sabihin, bigyan sila ng lahat ng kailangan nila para gumana ng maayos. Sa halip na linisin ang atay, simple lang, tigilan ang sobrang pag-inom ng alak at pagkain ng sobrang tamis. Sa halip na banlawan ang bato gamit ang herbal na inumin, uminom ng sapat na malinis na tubig. Sa halip na linisin ang bituka ng pampurga, pakainin ito ng masustansyang fiber. Ang pagtulong sa katawan ay hindi ang pagbigay dito ng stress o pagyanig, kundi ang paglikha ng kapaligiran kung saan ang lahat ng sistema nito ay makakagawa ng normal at maayos. At ito ay mas matalino at epektibong pamamaraan, zukünftige Probleme zu vermeiden, besonders wenn Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Nachbarn haben oder etwas Großes planen, sollten Sie lieber auf Nummer sicher gehen. Rufen Sie einfach beim Bauamt Ihrer Gemeinde an und klären Sie diese Frage ab.
Das dauert nur wenige Minuten, spart Ihnen aber später eine Menge Ärger, Nerven und Geld. Pag-usapan natin ang pinakasimple at pinakamabisang paraan para suportahan ang ating katawan, ang balanseng nutrisyon. Maaaring hindi ito kasing exciting pakinggan kumpara sa makukulay na pangako ng detox. Pero dito mismo, nakasalalay ang sikreto ng tunay na kalusugan. Ang ating katawan, na may sarili ng sistema sa paglilinis, ay hindi nangangailangan ng mga exotic na superfood or komplikadong recipe. Ang kailangan lang nito ay simple, naiintindihan at iba't ibang uri ng pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ito ay ang pagkakaroon ng sapat na fiber. Ang mga gulay, prutas, whole grains at legumes ay parang brush para sa ating bituka at pinakamagandang pagkain para sa mga good bacteria. Pangalawa, kailangan ng kalidad na protina tulad ng lean meat, manok, isda, itlog at kesong puti. Ang protina ay ang building block para sa liver enzymes na siyang nagtatrabaho sa pag-neutralize ng toxins. Kung walang amino acids, imposibleng mangyari ang prosesong ito. Pangatlo, ang healthy fats tulad ng olive oil, avocado, mani at matatabang isda. Ang mga ito ay mahalaga para sa malusog na cells at upang labanan ang pamamaga. At syempre, huwag nating kalimutan ang antioxidants. Ang makukulay na gulay at berries ay sagana sa mga sangkap na nagpoprotekta sa ating cells mula sa pinsala. Sa madaling salita, ang pinakamagandang detox program ay ang iyong ordinaryong plato na puno ng makulay, sariwa at buong pagkain. Hindi ito isang linggong kurso, kundi isang panghabambuhay na paraan ng pamumuhay. At heto na ang pinakaimportanteng konklusyon. Ang pinakamahusay, pinakamalakas, at pinakaepektibong sistema ng paglilinis ng katawan o detox ay likas ng inilagay sa bawat isa sa atin ng kalikasan. Hindi mo na kailangang bilhin, i-order online o ihanda sa blender. Nasa iyo na yan at gumagana ito ngayon din sa mismong sandaling ito. Ang iyong atay ay walang tigil na nagsasala ng dugo, ang bato ay nagtatanggal ng basura, ang baga ay nagpapalabas ng carbon dioxide, at ang bituka ay nagsasala ng mga sustansya. Ang sistemang ito ay pinanday at pinagbuti sa loob ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ito ay napakatalino, madaling umangkop, at kayang humarap sa napakalaking pasanin. Kaya nitong i-neutralize at ilabas halos lahat ng dumi o lason na nakakaharap nito sa pang-araw-araw na buhay. Ang ideya na kailangan itong linisin ng panapanahon gamit ang simpleng paraan tulad ng juice or laxative ay lubos na kalokohan. Para itong sinusubukang pagbutihin ang gawa ng isang Swiss watch sa pamamagitan ng pagpalo ng martilyo. Sa halip na pakialaman at guluhin, ang pangunahing tungkulin natin ay lumikha ng pinakamainam na kondisyon para sa sistemang ito. Huwag itong sobrahin sa junk food at alak. Bigyan ng sapat na tubig at suplayan ng lahat ng kinakailangang sustansya mula sa dekalidad na pagkain. At kung gagawin ito, maglilingkod ito sa iyo ng tapat sa mahabang panahon nang walang kailangan pang malaking paglilinis o general cleaning. Während die Giganten heranwachsen, können sie bereits mehrere Ernten frischer Kräuter oder Blattsalate einfahren. Eine durchdachte Pflanzenpartnerschaft bedeutet nicht nur Platzeinsparung, sondern auch natürlichen Schutz und eine Steigerung des Ernteertrags. Ngayon, eto na ang pinakamahalaga at baka nakakagulat na punto. Handa na ba kayo? Sa medisina, ang terminong slag or toxins na ginagamit para sa katawan ng tao ay hindi talaga umiiral. Wala. Ang salitang slag ay hiniram lang mula sa metalurhiya kung saan ito ay dumi o basura ng produksyon. Kinuha lang ng mga marketer ang nakakatakot at kunwari
siyentipikong salita para ipagbili sa inyo ang ideya na ang inyong katawan ay parang isang maruming pugon na kailangan agad linisin. Lahat ng sintomas na iniuugnay sa pagkaipon ng slag ay sa totoo lang mga palatandaan ng maling pagkain, kakulangan sa tulog, stress, o kaya'y mga tunay na sakit na dapat i-diagnose ng doktor, hindi ng nagtitinda ng detox tea. Kung gayon, ang buong bilyon-bilyong industriya ng detox ay nakatayo sa isang problemang hindi naman talaga umiiral. Ipinagbibili sa inyo ang mamahaling solusyon para sa isang sakit na imbento lang. Ang tunay na detoxification ay hindi isang linggong kurso ng smoothies. Ito ay ang inyong paraan ng pamumuhay. Ito ay sapat na tubig, gulay at prutas sa inyong diet, regular na ehersisyo at sapat na tulog. Ang inyong katawan ay isang napakatalinong sistema na kayang maglinis sa sarili. Ang atay, bato, baga, hindi sila naghihintay ng espesyal na juice para magsimulang gumana. Nagtatrabaho sila ngayon mismo habang pinapanood ninyo ang video na ito. At ang pinakamaganda na magagawa ninyo para sa kanila ay huwag silang guluhin at bigyan sila ng sapat na resources para makapagtrabaho. Kaya, sa madaling salita, kailangan ba linisin ang katawan mula sa slag at toxins gamit ang mga espesyal na diet at supplements? Ang sagot ay isa lang, hindi. Ito ay isang mito. Sa halip na gastusin ng pera sa walang kwenta at minsan pa nga ay nakakapinsalang produkto, mas mainam na ipuhunan ninyo ito sa masustansyang pagkain o sa membership sa gym. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo.